Ziwa Tuturor, ako pala si Maria, nakapag-asawa ng Romanian at ngayon ay nakatira dito sa bansang Romania. Gumagawa pala ako dyan ng salad at nilalagay ko siya dito sa Tupperware para naman mawala yung kanyang mga tubig-tubig ba. Tapos yung yan na gusto niya mapakugo sa akin. Mayroon din pala akong kangkong na nilagay sa tubig at nabuhay na siya. So siguradong may panglakot na ako sa akon nga utan. Di ba last time meron akong kangkong na nilagay doon sa may lupa ba tinanim pero hindi pa talaga siya nag-sprout. So hintayin natin at baka mabuhay siya. Ilang araw na rin kasi na hindi kami nakakain ng ganitong salad, kaya for the healthy, today ang mga person. Ngayong araw din pala is gagawin nito ng aking asawa yung pagsisemento dito sa labas ng aming pintuan kasi yung aming ninong na gumawa nitong aming bahay, hindi siya bakante, kaya kami na lang ng aking asawa yung gagawa nito. Kahit paano kasi meron na kaming knowledge ng aking asawa kung paano kami maglalagay ng semento dito. Before kasi ako tumutulong ako sa aking tatay sa paggawa ng aming bahay, kaya alam ko na yung pagsisemento ba. Yung yan na lumabas siya kasi naku-curious siya sa ginagawa ng kanyang tatay at nag-umpisa na rin dito yung aking asawa na maglagay dito ng semento sa may mixer ba niya para mahalo-halo yung mga bato at napakadali na talaga ng buhay ngayon. Kasi meron ng mixer at hintayin mo lang dyan na mag-mix lahat ng mga nilagay. Ako tsaka si Yana is supervisor kami ng aking asawa. Tinitingnan ko kung paano niya ginawa yung semento at tingnan niyo naman gumamit siya dyan ng plywood. Sabi ko sa kanya, kunin mo yung palata, ano bang tawag doon? Para magtapan ba yung simento at yan ang ako kinuha niya pero yung Yana hindi talaga makatiis, gusto niyang tulungan yung kanyang tatay ba kaya sabi ko pumasok na lang tayo Yana kasi wala tayong matulong dito. After 2 hours ito na pala yung outcome sa ginawa ng aking asawa at tingnan niyo naman o diba? Kahit papano is maganda naman yung kanyang pagkagawa. Ito yung first time niya na gumawa siyang mag-isa na walang katulong kasi kadalasan may katulong talaga siya. Tapos yung aming ninong, hindi talaga namin mahintay kasi nag-start na ditong umulan at yung mga lapok pumapasok na sa aming bahay. Meron pala akong binigay na ubas na galing doon sa aking binan, kaya gagawin ko siya ngayong jam. Last week niya pa to binigay sa akin pero wala talaga akong time kasi matrabaho. Kailangan mo tanggalan ng mga buto-buto yung ubas para makagawa ka ng masarap na jam. Kaya ito na yung oras natapos ko rin sa pagkuha ng mga buto-buto. So, lalagay ko na siya dito sa may kaldero. Naglagay lang ako dyan ng asukal tsaka konting tubig. Kayo nang bahala magtansya-tansya kasi itong aking ginagawa, tansyahan lang naman eh. Tapos, pabukalan mo ina siya, takluban. Then, a few minutes later, ito na yung kanyang itsura. Halo-haloin lang natin. Tapos, gagamit pala tayo dito na ng pang mashed potato para madunot gid ining aton nga ubas. Then, after that, tiis-takloban ulit natin hanggang sa magkunti na lang yung tubig dyan. Habang kami ay naghihintay, kami planning yan na, o tingnan nyo, gusto ko maghigda din sa iyang paa. Kaso, mga 3 minutes lang gusto niya, pero tingnan nyo naman, after a few minutes, yan na, ayaw niya na akong pahigain sa kanyang paa. Umalis pala yung aking asawa, pumunta siya doon sa aming ninong kasi meron siyang kukunin. Tapos pagbalik niya, meron na siyang dala na klatete or pancake na ginawa ng kapatid niya. Kaya pinadalhan niya kami dito. At tingnan naman, oh, very excited yung Yana. At tinikman niya na nga yung pancake at nagustuhan niya. Kasi medyo manamis-namis ba at may strawberry.